Panginoon, ang aming buhay po ay alay namin sa iyo. Gaya po ng aming inawit kanina, buong buhay po namin, Lord God, ibibigay po namin completely sa inyo po bilang aming Diyos na mabuti at tapat sa buhay po ng bawat isa sa amin. And right now, O God, thank you for gathering us here together. Salamat po, Panginoong Diyos, because we're here for a purpose. I believe, Lord God, we believe that you're here in this place and you're changing hearts, O God. I pray, Panginoong Diyos, maranasan po namin ang inyong spirito na dadalhin kami, Lord God, para maging uhaw sa inyo pong salita. Mabago po nito kami, maitama po kami ng inyong salita, ma-encourage po kami, Lord God, how important it is to have a godly friends po, Panginoong Diyos. And I pray na madala ninyo po kami, Panginoon, para ikaw ay malugod sa kalagitnaan po namin. Sa inyo po ang lahat ng papuri, sa inyo po ang lahat ng pagsamba. Ito po yung aming prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Lord. Sige po, pwede na pong maupo ang bawat isa sa atin. Yan. Sige po, yung iba po hanap muna ng mauupuan. Yan, hintayin natin na ang lahat ay makaupo na po. Yan, sige, pwede mo bang batiin muna ang iyong katabi ng good afternoon? Ayan, pakisabi naman na masaya akong kasama ka ngayon. Okay. So, alam ko po maraming nagpapaypay at medyo mainit, pero hopefully lahat po tayo ay patuloy na ma-focus pa rin yung ating attention sa pakikinig ng word ng Lord sa atin this afternoon. So, ngayon po ang atin pong pag-uusapan or ang topic natin this afternoon is the importance of godly friends. Okay, maganda po ang topic natin. Meron po bang kaibigan ang bawat isa sa atin? Taas ang kamay ng may kaibigan. Ayan, so I believe lahat ay makaka-relate sa atin pong pag-uusapan ngayong hapon. But before that, sige po, umpisahan natin, bago natin talakayin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng hindi lang kaibigan, pero godly friends, let's start with this question. Sige, next slide. Sabi dyan, what is a friend? Sige, pwede bang sagutin nyo yun sa isip nyo? Ano ba ang kaibigan? What is a friend? Yan. So, syempre, marami tayong definition of what friends are, what friend is. Pero ang friend, it is someone you choose to do life with. Kaya mo siya tinatawag na kaibigan because gusto mo na makasama siya to do your life together. So, yun yung kaibigan. And someone who knows you, who supports you, and laugh with you. And someone na tinatawag natin pag meron tayong kailangan. Meron ba kayong ganon? Meron ba kayong one call away friend? Meron ba tayong mga kaibigan na sinusuportahan tayo? We laugh with them. So, yun po yung kaibigan. Although, alam ko po maraming definition of what friend is or what friends are, pero alam po ninyo, napakagandang malaman na friendship is one of God's gift to us. Alam po ninyo, ang Panginoong Diyos, napakabuti niya na in-invent niya ang friendship. Kasi ang friendship po, isa to sa regalo ng Diyos sa atin. Although we have salvation, we have family, meron tayong iba't ibang blessing na natatanggap sa buhay natin. But I want you to know, guys, that friendship is one of God's gift sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, He never meant for us to go through this life alone. That's why, kinreate niya ang relationships. Ayaw ng Lord na mag-isa ka lang sa journey ng buhay mo dito sa mundo. That's why, kinreate niya ang relationship. In Genesis 2:18, sabi dyan, it is not good that the man should be alone, that I will make him a helper fit for him. Sige, next slide. Yan. Yan, sabi dyan, sa Tagalog, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Although we know that this verse usually pertains to marriage. Di ba palagi itong madalas, ito yung verse na fina-flash kapag
pinag-uusapan ang mag-aasawa, ganyan. Pero this indicates that God recognized our need for companionship. 'Di ba? Parang sinasabi diyan na tayo hindi mabuting mag-isa lang sa lakbayin ng buhay natin. That's why the Lord created people na makakasama natin sa faith. Nakita ng Lord na ang tao hindi kailanman makukontento at mafulfill nang siya lang mag-isa. So in the journey of our life, hindi natin magagawang magkaroon ng kakumpletuhan kapag wala tayong nakakasama sa buhay natin. That's why ang Lord natin, binigyan niya tayo ng kaibigan. So before we dive deep to that, do you know na according to studies, ang friendship meron siyang big effect sa health natin at sa well-being natin. So ang friendship daw, hindi lang siya makakatulong sa'yo spiritually, hindi lang siya makakatulong sa'yo socially, pero ang pagkakaroon daw ng kaibigan, merong big effect sa whole being natin, mentally and physically. So next slide po, sabi dyan, friends help you live longer. Di ba, minsan parang maisip natin, for us to live longer, we need to eat good food, healthy food, mag-exercise, mag-diet, magkaroon ng tamang pangangalaga sa sarili, mag-journal every morning para sa mental health. Pero alam po ninyo, ayon sa pag-aaral ng 148 researchers, meron daw 50% na mas mataas yung chance ng mabuhay ng mas matagal yung taong merong mga kaibigan. So yun po yung sabi sa research. Samantalang, ang pagiging mag-isa or laging malungkot, yung mag-isang malungkot, meron daw konektado na mga sakit gaya ng addiction. Siyempre, pag mag-isa ka, prone ka na magkaroon ng addiction para sumaya, or dementia, yung mabilis makalimot, depression and anxiety, sakit sa puso, even pala sakit sa puso or stroke, maagang pagkamatay, and type 2 diabetes, sabi, ito daw ay pwedeng maging result ng pagiging mag-isa or pagiging alone. Kaya sabi ko nga pa sa inyo, napakabuti ng Lord na merong regalong pagkakaibigan because dinadala tayo to be healthy all the more. Pangalawa, friends, keep your mind sharp. So hindi lang siya physically or sa well-being natin, magiging healthy tayo, but even our mind. Uso ngayon yung depression, yung anxiety, pero ayon sa isang 2021 study, nababawasan daw ang risk ng dementia and Alzheimer's disease sa mga taong may mga kaibigan or malalapit na relationship. Kabaliktaran naman, ang pagiging mag-isa daw or ang pakiramdam na wala kang kasama ay isa sa pinakamalaking dahilan ng paghihina ng pag-iisip or mental decline. So kung makikita natin, even science, nakikita niya na mahalaga talaga ang magkaroon ng kaibigan. And next, sabi pa dyan, friends boost your sense of belonging and self-worth. Sa 2015 study naman, ang mga researchers nahanap nila na ang pagkakaroon ng kaibigan ay nagpapababa ng feelings of depression. Since may kaibigan ka, merong tutulong sa'yo, mag-e-encourage sa'yo, so napapababa niya yung pagkakaroon ng ganong mga sakit or any mental health-related na mga sakit because you have friends. Imagine, meron ka lang kaibigan, pwede kang maging healthy. Socially, spiritually, of course, later yung tatalakayin natin, pero even sa mental health mo and sa yung physical na well-being. So, ganun yung idea ng Lord, how important it is to have a good friendship. And again, i-emphasize ko lang, friendship kasi ay gift ng God sa bawat isa sa atin. Ang magkaroon ng kaibigan ay regalo ng Diyos para sa bawat isa. And holistically, yung benefit niya, spiritual, social, mental, and physical. Pero, hindi kung sinong kaibigan lang will do. Because friends should be chosen carefully. Ang kaibigan natin ay dapat po pinipili natin ng maigi. Kasi not all friendships are the same. Some will pull you closer to God, but some will pull you away
sa Panginoong Diyos. Tama po yun. Merong different or merong kinds of friends na nakakasama natin, pero some of them hindi talaga beneficial. Pero yung iba doon makakatulong. Kaya pipiliin po natin. Kasi yung iba, dadalhin ka papalapit sa Lord, pero yung iba, ilalayo ka completely sa Lord. Sabi nga po ng isang popular na saying, sabi dyan, show me your friends and I'll show you your future. Kasi di ba, whether we like it or not, yung napili nating mga kaibigan, some way, isha-shape yung future na meron ka. Kahit pa gaano kakabuti pinalaki ng magulang mo, pero napasama ka sa mga kaibigang bad influence, napasama ka sa mga kaibigan na nagbe-bring down ng mga tao, mga toxic na kaibigan, that will be your future. Kaya mahalaga na nag-iingat tayo kung sino yung pipiliin nating mga kaibigan. In 1 Corinthians 15:33, sabi dyan, do not be misled. Bad company corrupts good character. Sa Tagalog, sabi sa next slide, sabi dyan, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magandang ugali. So bad company corrupts good character. No matter how good yung character mo, kung gaano ka, yung bang napalaki ng maayos, napalaki ng tama, pero yung mga nakakasama mo ay ini-influence ka to do bad things, mako-corrupt yung mabuting character mo. Especially kapag ikaw yung uri ng tao na parang chameleon. Alam niyo po yung chameleon? Yun yung nagko-camouflage saan siya madikit. For example, madidikit siya sa pink na background, magiging pink din siya. May mga ganong Christian daw, chameleon Christian. Kung saan siya nadidikit, nagiging kagaya niya yun. Kaya tayo, pinag-iingat tayo sa kung sino yung kakasamahin natin kasi pwede tayong magaya at makorap ng mga taong nakakasama natin. Okay po? Tingnan lang natin yung comparison ng godly friends versus worldly friends. So tingnan natin, ano ba, meron bang kaibahan para din ma-distinguish natin yung friends ko ba ngayon, sino dun aalisin ko na, yung hindi ko na masyadong sasamahan. So yan, tingnan natin, godly friends versus worldly friends. First ay yung focus or what they care about. Dito, yung mga bagay na mahalaga sa kanila. Sa mga godly friends, ang mahalaga sa kanila, susunod sa Lord at gagawin ng tama. They want to follow God and to do what is right. Yan ang godly friends. Pero yung mga kaibigang makamundo, more focus sila sa fun, trends, or what feels good lang. Yung bang nakatuon lang sila sa masasaya, sa uso, kung ano yung masarap sa pakiramdam, kahit mali, yun yung ituturo sa'yo or yun yung ipagagawa sa'yo. Yun yung focus or yun yung mahalaga para sa mga taong makamundo. So ito yung focus, yung bagay na mahalaga for them. Pangalawa naman, advice. So paano ba magpayo ang makadiyos at makamundo? Mga payong binibigay or advice ng godly, ipopoint ka kay Jesus, magbasa ka ng Bible, sasabihin sa'yo, mag-pray tayo. Yung sasabihin niya sa'yo na, fix your eyes in Jesus, let's pray together, nakapagbasa ka na ba ng Bible? Yun yung mga godly friends. Pero yung mga worldly friends, pwedeng sasabihin niyan sa'yo, follow your heart. Ganun lang yan. O kaya sasabihin sa'yo, do what makes you happy. Kung ano masaya sa'yo, kahit mali at hindi nakakalugod kay Lord, papagawa niya. Basta masaya ka daw, okay na yon. Yun yung advice na binibigay ng mga worldly na tao or kaibigan. Next naman, influence. Paano kanila ini-influence or naaapektuhan? Ang godly na friend, itutulungan ka na mag-grow sa faith mo at maging malakas yung pananampalataya mo. Pero ang makamundong kaibigan, sabi dyan, might pull you away in your values and faith without you realizing it. Kapag meron tayong worldly friends, tapos ikaw, Christian ka, meron kang pananampalataya sa Lord, pero napalapit ka sa mga taong makamundo, hindi mo namamalayan, nakakopy mo na yung pagsasalita nila, biglang mura ka na lang, hindi mo sinasadya, kasi yun yung lagi mong naririnig sa kanila eh. Kopyahan, ganun talaga ang mangyayari. So ganun yung influence ng isang godly or worldly na kaibigan. Next naman, paninindigan or accountability. Kumbaga parang pag nagkamali ka, ang makadiyos, ang godly na friend mo,
tutuwid ka, i-correct ka, pero with love. Tapos ibabalik ka uli sa right track. Yun yung godly friends. Minsan, kapag nagkakamali tayo, nakakalungkot na hindi ang unang pupuntahan ay godly na ka-cell member or kaya cell leader. Pupuntahan yung napagsabihan ng kwento ng buhay niya, aagrihan siya. Hindi siya i-correct. Dapat mag-a-agree sa sitwasyon. Tama, ikaw talaga yung nasaktan niya. Dapat gantihan mo yan. Yung bang makikinig dun sa alam niyang papanigan siya, pero not to those godly friends or godly counsel na pwedeng magsabi sa'yo na, uy, hindi yan tama, and tutulungan kang makabalik uli sa walk mo with the Lord. Pero ang worldly friends, pwedeng ang gawin, tawanan ka lang, or pwedeng i-ignore lang yung pagkakamali na nagawa mo. So, ganyan yung accountability ng godly or ng isang worldly. And next naman, intention. Bakit sila ang kaibigan mo? Kapag godly friends, ang intention niyan, ba't yan nakikipagkaibigan sa'yo? Kasi mahal ka at gusto kang makasama mag-grow kay Lord. Pero ang worldly friends naman, sometimes it's just about fun, popularity, and convenience. Kung saan lang convenient, sasama sa'yo, kaya ka kaibigan. Kapag pwede mong ilibre, sasamahan ka. Or pwedeng makokopyahan ka, mamaya pag exam na, sasamahan ka. Pero pag godly friends, ang intention, kung bakit nakikipagkaibigan sa'yo kasi mahal ka and gusto kang mag-grow sa relationship mo with the Lord. And next naman, loyalty. Or kapag yung pagtitiis sa relationship, ang godly sticks around even when life gets messy. Kahit pa ang gulo-gulo na nang nangyayari sa buhay mo, kabila-kabila na yung problemang nararanasan mo, magi-stay pa din yung godly friends. Pero pag worldly friend, pwedeng iwanan ka na kasi hindi naman na masaya yung nangyayari sa'yo eh. So, pwede ka na niyang iwanan. So, yun yung kaibahan ng godly sa worldly friends. That's why, mga kapatid, who you hang with affects or give effect sa kung sino ka ngayon. Who you hang with affects who you become. Kaya, kailangan piliin natin yung mga taong magso-surround or hahayaan nating magkaroon ng influence sa buhay natin. Mahalaga na mapili natin kung sino lang yung sasamahan natin. Pero don't get me wrong na hindi na tayo sasama sa mga unbeliever or non-believer kasi importante ding mag-build tayo ng love and relationship with them kasi ang Lord Jesus Christ Himself, friend to sinners. Pero meron siyang unwavering, hindi na nasisira or parang nababali yung principle niya kahit samahan niya yung mga kaibigan na yun. So, i-check natin, titignan natin, baka madali pala tayong masway, madali tayong maging kagaya nila, wag na lang samahan kung pwede tayo yung i-influence nila. Pero kung tayo naman yung mag-i-influence sa kanila at alam mong kaya mo at tinawag ka ng Lord doon, then do it. Kaya, ayun nga, He is the one who influences, not being influenced by. Dapat tayo yung nag-i-influence, hindi tayo yung nai-influence nila. Kaya pipili tayo ng kaibigan. So ngayon, ang question, are your friends helping your faith or holding it back? So yung mga kasama mo ngayon, suriin mo na at tignan mo yung nakakasama mo everyday, yung nagme-make time ka with, sila ba ay tinutulungan kang mag-grow sa faith or nilalayo ka sa pananampalataya mo. Because you have to stay sa relationship mo kay Lord at hindi pwedeng ang mga kaibigan mo yung dahilan bakit ka mawawala sa Panginoong Diyos. Whoever it is, dapat ang kasama mo, dadalhin ka closer sa Panginoong Diyos. In Proverbs 12:26, sabi dyan, the righteous choose their friends carefully. Ano daw? The righteous choose their friends carefully. Ang tao daw na ginawa ng banal ng Lord or yung righteous na sa mata ng Lord by faith, pinipili niya daw ang mga kakaibiganin niya very carefully. Hindi pwedeng dadalhin ka palayo sa Lord. Ang Bible, alam nyo, maganda na tinuturuan tayo kung ano ba yung true friend. Meron ako dito, True Friend Checklist Bible Edition. Titignan natin, are you with the right friends? Meron ditong 7 types of godly friends. Tingnan natin kung meron tayong mga gantong kaibigan. Number 1, the loyal one.
In Proverbs 17:17, sabi dyan, a true friend shows love no matter what. Itong loyal one, sila yung mga kaibigan na andyan in the best or sa worst days mo. Kahit mahirap ang pinagdadaanan or kahit maganda ang nangyayari sa buhay mo, in good times and bad, nandyan pa rin sila. Hindi ka iiwan, hindi mawawala na parang bulalang. Tapos kapag ang hirap na nang nangyayari, hindi ka nakakausapin, hindi ka napapansinin, babalikan ka na lang pag may maganda na uli siyang news sa buhay niya. Pero ang loyal friend, sabi dyan, yung true friend, nagsho-show siya ng love, support, and nag-i-stick with you no matter what. Kahit anong mangyari, pwede kang mag-count on them because loyal silang kaibigan. Bible mismo ang nagsasabi, Proverbs 18:24, wala lang dyan, pero sabi doon, a true friend is loyal. So meron ba tayong loyal na friend? Ito ba ay nasa checklist natin? Because isa to sa, yes, may naririnig ako may mga nag-yes, baka katabi nyo yon. Pero the loyal one, ito yung type na, wow, ng godly friends. Okay, so next naman, so baka meron sa inyo may loyal friends, pero next, the wise one. So meron ba tayong ganitong friend? Sila yung kapag may problema ka, alam mong sila yung ite-text at i-chat mo na ito yung nangyayari sa akin. Kailangan ko ng wisdom mo. Kailangan ko ng encouragement from you. Sabi sa Proverbs 27 verse 9, a true friend gives heartfelt advice, bringing joy to the heart. Ang kaibigan, hindi lang i-hype ka. Pero ang kaibigan, nagbibigay sa'yo ng advice na real, na deep, at nakakatulong sa'yo. Tapos, gagaan na yung pakiramdam mo. Kaya sila yung gusto mo laging kasama, yung gusto mo laging sasabihan mo ng problema mo, kasi alam mong, may wisdom siya na pag narinig mo, mapapawaw ka na, uy, thank you kasi in-advisean mo ko ng ganyan. Sila yung wise one, yung mga alam mong, may masasabi kapag nag-share ka ng problema sa kanya. Meron naman, ito, pangatlo, the honest one. Yung mga honest friends, sabi dyan, a true friend rebukes when necessary, but the correction is done in love. Meron tayong mga kaibigan, kanina yung magbibigay ng advice sa'yo tapos sobrang saya sa pakiramdam na in-advisean ka niya. Pero meron din tayong mga kaibigan na kapag nagsabi ka sa kanya, gusto ko lang maging honest sa'yo mali kasi yung ginawa mo. Yung mga ganong kaibigan na magsasabi sa'yo na hindi tama yung ginawa mo. Masasaktan ka for a while, pero kasi concerned sila at ayaw nilang ma-tear down ka. That's why sila yung honest friends na minsan actually, ito yung mga friend na sa group, siya yung hindi mo siya share ng nangyayari sa buhay mo kasi sila yung magsasabi sa'yo, mali ka. Alam mo, kasi hindi mo yan ginawa Kaya sa grupo, yung 6 na sharean mo na, yung pang 7 hindi. Kasi siya yung magsasabi sa'yo na, alam mo, mali ka kasi. Alam mo, di mo yan ginawa. So sila yung honest, pero sila yung makakatulong sa'yo para malaman mong may nagawa kang mali and you need to ask forgiveness kung sa Lord man yan o sa taong nagawan mo ng mali. Okay, so pang-apat naman, ito, the motivator. Sabi sa Proverbs 27 verse 17, a true friend influences, enlivens, and sharpens. Ang mga kaibigan na dapat meron tayo, yung mga kaibigan na ipupush tayo to grow, that will challenge us to be better, they will help you to become the person God created you to be. Ito yung mga motivator na yon, nasasabihin sa'yo that you have to go back to the Lord. Kung masyado ka yung parang nawala for a long time, come back to God. Sila yung motivator na imo-motivate ka talaga to grow and imo-motivate ka to really do something that will honor God and will lead you to the person God created you to be. So sila yung motivator. Next naman, number 5, the trustworthy. In Proverbs 16:28, a true friend avoids gossip. Ang true friend daw, avoids gossip. Ano yung gossip? Ano ulit? Yun. So, ang true friend daw, ina-avoid ang chismis. True friends don't gossip. Hindi nagchichismisan or hindi chinichismis yung kaibigan niya. Ang true friend, for her or for him, secret mo at yung business stuff mo, ikikip niya yon. Sa kanya lang talaga yon. Hindi ka mag-worry na baka kumalat yung shinare mong problema sa kanya kasi
secret talaga siya dun sa taong sinabihan mo. Kasi nga, trustworthy. Sino dito may ganong kaibigan na alam mong pag nasharean mo ng secret mo, ikikip niya lang? Taas kamay. Ayun, marami naman ngayon. Okay, so next naman, ito yung friend, sabi dyan, the forgiving one. Yan. Proverbs 17:9. A true friend forgives and does not hold grudges. So sino dito may kaibigang forgiving? O sino dito siya yung kaibigang nagpapatawad? Ay, para mas maraming tumaas yung kamay. Okay, so yung true, yung forgiving one, sabi dyan, sila yung nagpapatawad at hindi kumikimkim ng galit. 'Di ba? Lahat naman tayo nagkakamali, nagme-mess up tayo, pero ang true friends na may grace, magmo-move on at hindi niya na i-bring up yun over and over. Yung parang papaulit-ulit sa'yo, di ba nga, ito yung ginawa mo sa akin last 3 years. So hindi siya yung ganong friend. Pero yung forgiving one, pinatawad niya na lahat ng nagawa mong mali, tas di niya na yun ibabalik sa'yo one day pag nag-away ulit kayo. So yan yung forgiving friend. And pang 7, the helper. Sabi dyan sa Ecclesiastes 4:9-12, a true friend helps in time of need. When life gets hard, sila yung magsasabi sa'yo na, don't worry, I will pray for you. Meron ba tayong mga ganong kaibigan? Yes, wow. So meron tayong mga ganong kaibigan na kapag ang hirap ng sitwasyon at ang hirap ng pinagdadaanan ng sasabihin niya sa'yo, I will pray for you. Tapos mag-show up sila, tutulungan ka, and hahaya kang makabalik on track. So ito yung mga kaibigang hahanapin natin. Pwede ba yon? Ito yung mga kaibigang sasamahan natin kasi Bible mismo na nagsabi, sila yung godly friends or true friends na dapat nakakasama natin. And alam po ninyo, this reminds me sa friendship, sa story sa Bible. Sabi nga, ito daw yung greatest example ng pagkakaibigan sa Bible. At yun ay kay David and kay Jonathan. Sino po dito familiar sa friendship ni David and ni Jonathan? Meron dito. Matatagpuan natin yung story kasi for the sake of time, hindi ko na nilagay isa-isa yung chapter and yung verse, pero matatagpuan natin yung story ni David and Jonathan sa 1 Samuel chapters 18, 19, 20, 23, tsaka sa 2 Samuel 9. Andyan siya. Okay. So bibigyan ko lang kayo ng brief na story or background sa pagkakaibigan ni David at ni Jonathan. Si Jonathan, so dalawang magkaibigan to, si Jonathan, siya ay anak ni King Saul. Kilala po natin si King Saul? So sa Old Testament, siya ay anak ng isang hari. Yung hari na yon, siya yung powerful man in Israel nung time na yon. Si friend 2 naman, friend 1 si Jonathan. So anak siya ng hari, royalty siya, sabihin mayaman sila, kilalang kilala siya. Pangalawa naman, yung friend na isa, si David. Si David naman, siya yung young shepherd, anak siya ni Jesse, tapos naging famous siya dun sa panahon na ang Israel, merong kalabang higante. Na lahat ng army, hindi mapatay-patay yung higanting yon, etong maliit na batang to, napatay niya si Goliath, yung giant na yon, and then, after nun, naging famous siya and nagustuhan siya ng mga tao. Nung time na yon, nag-grow yung popularity ni David, nakilala din na meron siyang magagaling na skills, okay yung character ng heart niya, yung ability niya. So, yan yung si Jonathan and si David. In 1 Samuel 18:1-4, hindi ko na din nilagay dyan, pero ito yung time na naging close friends sila. Isang anak ng hari, tapos yung isang shepherd na si David. Nung time na yon, nagsabi na sila na meron silang covenant ng pagkakaibigan. So, best friends sila. Sabi pa nga doon ni Jonathan, parang nakanit sa puso niya si David. Ganun niya kamahal si David. Ngayon, kung mapapansin ninyo, nung time kasi na to, si Lord ang pinili na maging hari kasunod ni King Saul, si David. Pero si Jonathan, siya yung next in line na magiging king by blood. Di ba ganun yon? Yung hari, pag namatay, ang sunod na magiging king, yung anak niya. Pero nung time na to, si David yung pinipili ng mga tao na maging hari. Pero alam niyo si Jonathan,
hindi siya threatened kay David. Hindi rin siya galit kay David na dapat ako yan na dapat ako yung magiging hari pag nawala na yung dad ko. Pero ang gusto kasi talaga ng Lord and ng mga tao, si King David yung papalit kay King Saul. Pero alam po ninyo, instead, kahit pa dapat 'di ba magagalit, matithreaten tong kaibigan na to kasi merong magandang mangyayari kay David, ang ginawa po ni Jonathan, binigay niya yung robe, yung armor, tsaka yung weapon niya. Nung time po kasi na yon, kapag ikaw ay royalty, or ikaw yung nasa linya ng mga anak ng hari, tatay ay hari, ganyan, meron kang magandang robe, meron kang armor and weapon, symbolism na royalty ka. Pero nung time na yon, si Jonathan, binigay niya yung robe, armor, and weapon niya kay David. 'Di ba? Yun yung parang hindi siya threatened, hindi siya jealous, hindi siya galit sa gustong gawin ng Lord sa buhay ni David. So that's one point of being a good friend, na hindi tayo nate-threaten, hindi tayo natatakot or nasiselos kapag may ginagawang maganda si Lord sa kaibigan natin. Instead, we rejoice with them. Okay? And then, si David, yun na, naging popular na siya. Pero si King Saul, pero nagselos talaga siya at nagalit kay King David. Hindi tulad ng anak niya. Yung anak niya supportive Pero siya, nagalit siya, na-threatened siya. Kaya ang ginawa niya, sinabihan niya lahat ng tao, parang mga tauhan niya, napapatayin na si King David. So, ganun yung gusto ni King Saul na gawin kay King David. Kasi threatened siya na itong batang to, papalitan ako. So, ang ginawa niya, sinabihan niya lahat ng tauhan niya, hanapin si David at patayin. Narinig yun ni Jonathan. Pero dahil good friend sila, ginawa ni Jonathan yung tama at sinabi niya kay David na narinig ko, gusto kang ipapatay ng ama ko. Kaya tumakas ka na. So tinulungan niyang makatakas si David. And alam ninyo, habang nagtatago si David, si Jonathan, hinanap kung nasan si David. Tapos dun sa wilderness, dun niya ni-remind si David na God still loves you. Dun niya ni-remind na sana makahanap ka ng lakas kay Lord. Di ba ganun ang friend? Na sa panahon na nahihirapan yung isang tao, andun ka mag-show up to encourage that person. So yun yung ginawa ni Jonathan kay David. Pero alam po niyo, sa end ng story na yun, namatay si Jonathan. Namatay siya, pero si David sobrang lungkot na nawala yung best friend niya. And ang nangyari po, dahil sa sobrang lungkot ni King David, sumulat pa siya ng kanta para kay Jonathan. Ganun niya kamahal yung friend niya. Tapos, meron kasi silang promise na aalagaan nila yung family ng isa't isa. And then, nung nawala si Jonathan, siya nag-alaga dun sa anak ni Jonathan. Si David nag-alaga sa anak ni Jonathan na si Mephibosheth. Siya yung nag-alaga doon, tapos tinake good care niya yung family ni Jonathan nung nawala. So yun po yung true friend. Yun yung godly friendship. Una, when you will push your friend sa calling ng Lord sa kanya. You will push your friend na lumago sa kung saan siya tinawag ng Lord. Pangalawa naman, kapag ikaw ay tunay na kaibigan, dadamayan mo sa panahon na nahihirapan at namomroblema yung kaibigan mo. Yun yung friendship na spiritual, not just emotional. Ito yung picture ng loyalty, ng sacrifice at godly love. And I hope na ang bawat isa sa atin po ay makahanap ng ganitong uri ng kaibigan. Pero at the same time, friendship can have its negative aspect as well. Kung ito, ang ganda ng pagkakaibigan nila, pero next slide, ikikwento ko naman ng pagkakaibigan ni Jonadab and ni Amnon. Merong familiar sa story nila? Okay, eto namang story nila, makakita natin yan sa 2 Samuel 13, 1-5. Sa verse na to, si Amnon, meron siyang nagugustuhang girl. So, yung girl na yon ay ang kanyang half-sister. So, nung time na yon, sinasabi ni Amnon kay Jonadab na,
Hindi. Pero sabi niya parang, meron akong nagugustuhan eh, ganyan. Meron siya Tapos ang tanong pa nga ni Jonadab sa kanya, ba't naman parang nakasimangot at lungkot na lungkot ka dyan? So kinuwento niya, meron daw kasi siyang nagugustuhan. Kaso half-sister niya yon. So ang suggestion niya, kinuwento niya na meron kasi ako nagugustuhan, ganyan, si Tamar. Si Tamar daw ay nagugustuhan niya. Ngayon, ang naging suggestion, advice ni Jonadab kay Amnon, sabi niya lang, go to bed and pretend to be ill. Higa ka, kunyari may sakit ka, tapos papupuntahin ko si Tamar dyan sa room mo. So, papupuntahin ko doon, pagpe-preparein ko ng pagkain para sa'yo, then ikaw nang bahala. And alam nyo, because of that advice, nangyari siya, pero si Amnon, ni-rape niya yung half-sister niya, which is si Tamar. Yun yung difference ni Jonathan at David, also ni Jonadab and ni Amnon. Merong mga kaibigan na pwede kang i-lead sa kasalanan. And yun yung mga friends na ipe-pressure ka, yun yung mga friends na pwede kang i-provoke na gumawa ng kasalanan. At anong napakalaking, alam nyo po after nun, nagalit yung mga kapatid ni Tamar, tas nagresbakan na sila, nagpatayan na sila doon because of what happened. So may ganon, pwedeng may mga kaibigan na andyan para sa'yo, gagawan ka ng maganda, sasabihin sa'yo, gawin mo to, gawin mo yung tama, pero meron ding mga kaibigan na pwede kang dalhin sa kasalanan. Dahil sa counsel or dahil sa advice ng kaibigan ni Amnon, na-rape tuloy yung half-sister, which is si Tamar. Merong reminder ang Lord sa Proverbs 1, 10-19. Pero sa verse 10, sabi dyan, aking anak, sa kalimang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Sa verse 15, aking anak, sa kanila, iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. And then sa 16, ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Yun po yung mga kaibigang iingatan natin because these friends, so-called friends, will lead us to sin and be far away from the Lord. So tingnan po natin yung mga kasama natin ngayon. Dinadala ba nito tayo para katulad ni Jonathan and ni David na mag-grow sa Lord at grow sa calling mo kay Lord? Or ganitong kaibigan na dinadala ka para magkasala? So we should choose yung mga taong kinakasama natin. Sabi dun sa English, my son, if sinful men entice you, do not give in to them. Huwag daw nating sasamahan yung mga kaibigan na dadalhin ka para magkasala. Kasi una, ang Lord ay nasasaktan, at pangalawa, mawawala yung relationship mo kay Lord kasi unti-unti mapapalayo ka completely sa Lord. Okay po? So we avoid friends who pressure or tempt us to do wrong. Let's avoid these people. Hindi yung sasabihin kang, sige mangopya ka, pero yung itetempt ka o kaya ipe-pressure ka na gumawa ng kasalanan, kahit yung mga ganun lalayuan natin. Kasi pwede tayong madala sa kasalanan because of that. So at all cost, sabi dyan, avoid friends who will lead you to sin. Iwasan natin ang mga kaibigan na tayo ay dadalhin sa kasalanan. Alam po ninyo, dito papasok na importante ang community mo. Community is really important. Who you surround yourself with is really important. Yung word community, sige tingnan lang po natin, it comes from two ideas daw, common and unity. Merong isang community dahil meron silang common thing or common denominator. Example ng community, community of doctors, kunyari ganon, or community of teachers. Kaya sila community kasi nag-share sila ng isang bagay na pare-pareho sila or magkakatulad sila. Kunyari pareho sila ng goals, values, or beliefs. Kaya sila community. Common, may common denominator, may common ground. Yung unity naman, it's being together, connected, and united. So ang community, isa siyang group ng tao na nag-share kayo ng something important at pinipili nyong maging together. It could be your family, your group of friends, your classmates, even your churchmate. You know, guys, we are product of our chosen community. Tayo ay product ng mga pinipili nating sasamahan. Kung ano ka ngayon, it's because syempre may family ka na nagpapalaki sa'yo, pero mainly, hindi naman dito lahat
may godly family eh. 'Di ba hindi naman lahat dito lumaki sa Christian family agad. So ang nakakasama ng marami sa atin ay kaibigan talaga. Pero pipiliin mo kung sino yung community na sasamahan mo. Kasi sila yung po-produce ng character in you. Although ang Lord talaga, pero malaking aspect ang mga taong nakakasama natin. Kasi sila talaga yung magsasabi sa atin or parang pwede nating tularan kung ano ba yung dapat nating maging. Paano magsasalita, paano mag-a-act. Di ba pansin mo kung sino nakakasama mo, palagi niyang sinasabi ay, wow. Tapos, pag magkasama kayo, lagi na din siyang, wow. Parang, uy, linya ko yan ha. Parang nagagaya mo na. Kasi nga, pag laging kasama mo, parang nagiging ikaw din talaga. Kaya, we should surround ourselves with people na alam nating makakatulong sa atin. Pansin natin, kapag surrounded tayo ng negative people, negative friends, mamaya-maya negative ka na din, pessimistic ka na. Kunyari siya yung taong matatakotin sa mga bagay. Tapos nasi-share niya sa'yo, alam mo nga, ang bilis kong matakot sa ganito, ganyan. Tapos eventually, mapapasa niya sa'yo yung ganong vibe or yung ganong uri ng spirit na dahil negative siya, may kita mo eventually negative ka na. Alam niyo po, na-experience ko yan. May mga time in my life, syempre, may mga panahon na ang mga nakakasama mo, ka-work mo, ganyan. And then, meron akong community. Yun yung, aside sa cell group ko, pero yung community namin na sa primary, sila Ate Cel, Ate Ana, and si Ate Chubbs. Kasi kami na lang yung single sa primary. Si Ate Ana nagkaroon na ng asawa. So, kami. Pero may mga time na umaalis-alis kami. Alam nyo, after ng pag-uusap namin, bonding lang yun sharing lang kung ano yung nangyari sa buhay mo, ganyan. Pero uuwi akong encourage, uuwi ako na gusto kong gawin yung vision, yung purpose na pinapagawa sa akin ng Lord kasi yung community na sinasamahan ko, nililid ako to be that person. Pero kapag kasama ko yung mga ka-work ko na puro joke, na puro, yung mga ganon, biglang ganon na rin yung nagiging mindset ko, nagiging ganon din ako. Kaya again, you are product of your chosen community. Kung sino yung community na pinipili nyo. Okay? Pero tignan natin kung paano or kung ano yung community ni Jesus. Tignan natin yung buhay ng Lord Jesus Christ. Ano yung community niya? Wait lang, before that. So, let's see the life of Jesus. Si Jesus, meron siyang community. Alam niyo kung sino yung mga kasama ni Jesus sa buhay niya dito on earth? Mga disciples niya. May mga friends din ang Lord. Ang friends niya, yung mga listahan ng disciples niya, fisherman, gaya nga sabi ni Pastor, fisherman, sila Peter, John, James, Andrew, mangingisda sila. Kaibigan sila ng Lord Jesus, ng God, ng Son of God. Kaibigan ay fisherman. Meron din sa group nila, sa community nila, treasurer, si Judas. Meron doon tax collector, si Matthew. Meron din doon zealot or rebelde, si Simon. So, sa community na yon, ang mapapansin nyo, iba-iba sila. 'Di ba? Mga taong strangers, hindi mo kilala at first, meron kayong different backgrounds, different opinion, pero united sila sa common denominator. Ano yung common denominator ng community nila? Love for and devotion to God. So kahit iba-iba tayo, pwede palang ganun yung i-create nating community. Kahit iba-iba tayo ng upbringing, iba-iba yung pinanggalingan natin, pero pwede tayong maging isang community basta meron tayong shared common denominator. And that's the Lord Jesus Christ. Paano naging possible na itong mga taon to, iba-iba yung nanay, iba-iba yung pinanggalingan, iba-ibang trabaho, pero they come together. Dahil sa Lord Jesus Christ, meron silang ginagawang mission, and that's to win souls and make disciples. Alam po ninyo, if we are looking and praying for godly friends and godly community, I want you to know that cell group is your God-given community. Hindi po dito nasa cell group. Ang binigay na regalo sa'yo ng Lord ay ang cell group mo. Yung mga kasama mo sa pananampalataya, dyan mo makikita yung godly friends. Dyan mo makikita yung motivator. Dyan mo makikita yung honest one. Yung kanina type of friend sa Bible, nasa loob siya ng cell group. Anong ba yung cell group?
Para sa mga first-timer or hindi pa alam kung ano yung cell group, group of people siya who join together with one purpose and one vision. So ang bawat cell group po dito sa TGCCM Church, meron sila, kami, na purpose. Ang purpose namin to love God and to love people. Yun yung common na meron ang community na yon, ang cell group, which is to love God and to love people. Ang vision naman is to win souls and make disciple. Kaya mga kapatid, mahalin po natin at i-value natin yung cell group dahil andyan talaga matatagpuan yung godly friends. Hindi out, I don't really believe that godly friends will be yung parang located sa workplace o kaya located sa mga kapitbahay mo. If you're praying for godly friends, if you're praying na magkaroon ng mga kaibigan na godly, then makikita mo lang talaga siya inside a cell group. Nasa loob ng cell group ang godly friends na tinutukoy natin. Dapat kapag may problema tayo or may pinagdadaanan, top on list natin, syempre aside sa family, pero top on list natin, cell group. Doon ka mag-open up kasi doon mo makikita yung mga taong alam mong tutulungan ka pag meron kang struggle. Mahal po ba natin ang ating mga ka-cell member? Ay, ang hina. Mahal po ba natin ang mga ka-cell member natin? Okay. How about our cell leader? Mahal po ba natin? Of course. So, kaya ang bawat isa sa atin, if we really want na mahanap na yung true friend, mahanap na yung godly na kaibigan, then mahanap siya sa loob ng cell group. Kaya kung sino man po dito na wala pang cell group, we encourage you guys, hindi to promotion lang, but join a cell group. Kasi cell group will really encourage you, will yung strengthen you kapag meron kang pinagdadaanan. Mga kaibigan yon. Di ba po tayo, pero before that, alam po ninyo, sa loob ng cell group, I make sure na yung mga cell members ko, matuturing din nila akong friend nila. Kasi nasa loob talaga ng cell group ang kaibigan, na kahit pa, alam mo yun, though yes, I approach them as my cell member and leader nila ako, pero hindi lang doon. Relationship ay, yun nga, relational siya, kaya I make sure na friends din nila akong matatawag. So that sa mga panahon na may secret sila, hindi na kahit pa sa mga ungodly friends nila sila magkikwento, pero sa akin mismo, kasi friend nila ako. Pwede po ba yon? Ganon sa loob ng cell group. Magkakaibigan tayo and we share each other's burden. We love one another. Okay po? And as we work daw, and sabi po dyan sa next slide, as you work on growing to be the person God created you to be, being in Christian community is important. Di ba po, ginagawa natin ang prayer, ang pagde-devotion, ang pag-worship every Sunday. Pero kung gusto daw po nating mag-grow to be the person God created us to be, napakalaking halaga or vital ay nasa Christian community ka. Kasi hindi mo talaga kayang completely mag-grow. Kahit pa magaling ka, kunyaring preacher, pero ikaw lang mag-isa, hindi mo marireach yung full potential mo, or hindi mo marireach yung God-given na person God created you to be kapag hindi tayo nasa community. Kaya it's really important na tayo po ay nasa community. Community is about doing life together. Di ba nga po, we cannot choose our family. Tama po ba? Hindi natin mapipili kung kaninong pamilya tayo mapupunta. Di ba? Hindi naman nasa tiyan, sinasabi mo na dapat hindi ako dito, dapat dito akong pamilya. Di ba? Wala naman po. Pero hindi mo man mapipili ang family mo, you can choose your friends. Kaya piliin po natin kung sino yung mga kaibigan na gusto nating makasama. Alam niyo po si Apostle Paul, ginawa niya ang calling ng Lord sa kanya with godly community. When we look at the names mentioned sa Romans, dun sa dulo nun, si Paul, nag-mention siya ng more than 30 names na kaibigan niya. Paul, in his godly community, nag-travel siya with friends, tapos nag-stay siya with friends, he visited friends, he worked alongside friends, he was beaten with friends, he sang song in prison with friends, he preached with friends, he encouraged his friends, and yung mga friends niya, ine-encourage din siya. May mga time na nagdi-disagree sila, pero nagre-reconcile din sila. So si Paul, isang taong ginamit ng Lord for really big things. Ginamit siya ng Lord doon, pero ang ginawa ng Lord is that nilagay muna siya sa community.
marami siyang taong ni-reach out, lahat yun kaibigan niya. Kaya po, I encourage every one of us, let's be part of a community. Specifically, godly community. Hindi lang basta community, pero yung community na alam mong ipupush ka to be closer sa Panginoong Diyos. Pero mabilis lang, alam po ba ninyo na meron ding pwedeng mag-kill sa godly community na meron tayo or godly friendship na meron tayo sa loob ng cell group? Kasi po, yung parang ang question is, what can kill our godly friendship, cell group? What can kill cell group? What can kill our tribe, our church, as a community? Tignan lang po natin, di ba po mahal natin ang isa't isa? Tama po ba yon? Gusto natin tayo ay together. Gusto natin tayo ay iisa ng vision. Pero alam po ninyo, merong pwedeng pumatay dun sa gustong magawa ng Lord sa isang community. Sa cell group nyo, cell group namin, sa tribe, or sa buong TGCCM Church. First ay, next slide, sabi dyan, division. Alam po ninyo, ang pwedeng makakill ng isang cell group or makakill ng church, ng buong church, ay division. Sabi sa 1 Corinthians 12 verse 12, next slide po, sabi dyan, for just as the body is one and has many parts, and all the parts of that body, though many, are one body, so also is Christ. So ang sinasabi lang po dito, tayong church daw, iisang katawan. Di ba ang katawan merong mata, ang katawan merong kamay, iba-ibang part, iba-iba din yung function, pero pag nawala, hindi na buo yung body. Ikaw ba, yung parang, kunyari mawala yung mata mo, hindi completely magfa-function yung iisang katawan. Ganun daw po ang church. Ngayon, ang unifier or ang nagpapag-isa ng body of Christ ay ang Lord Jesus Christ. Kaya nga po, di ba kanina, may iba-iba tayong backgrounds, upbringings, meron tayong mga iba't ibang experiences in life, may ibang opinion sa buhay, pero we find our unity in the Lord Jesus Christ. Di ba po sa loob ng cell group, may iba favorite green, yung iba favorite pink, yung iba black. So iba-iba siya, pero kahit iba-iba tayo, meron tayong one unifier. Sino yon? Ang Lord Jesus Christ. So, ang magdi-divide sa atin is kapag tayo ay pinili natin na hindi mag-repent kapag may nagkasala within the cell, o kaya we refuse to honor or allow differences sa loob ng cell group. We're unwilling to forgive one another. Kapag ganun po ang nangyari, ang enemy makakapasok po sa loob ng cell, sa loob ng tribe, sa loob ng church, at ang mangyayari po doon, magiging divided tayo. Sabi po dyan, next slide, the enemy would love nothing more than to divide Christians. So ito po yung nais ng kaaway, na tayo ay maging divided, and it will kill godly community. Pangalawa naman po, comparison. Ano pa ang pwedeng mag-kill ng godly community? Andiyan pa ba kayo? Ano daw ang pwedeng mag-kill ng godly community? Comparison. When we compare one another, yung bang merong gift yung isa, pero you compare yourself with others. Pwede po siya. Sabi dito sa 1 Corinthians 12:14, indeed, the body is not one part, but many. Kapag ang community, excited tayo sa kung anong kayang ibigay nung isa at mag-give glory sa Lord, when we affirm and encourage one another, ang church magta-thrive. Ibig sabihin, ang church natin lalago, uunlad, kasi instead of comparing, we celebrate. And ano yung opposite ng pagse-celebrate with each other? Comparison. Next slide, sabi dyan, comparison can kill a community quickly. When we compare yung isa't isa sa isa't isa. Kunyari, kung i-compare mo na ba't ako ganito lang, tas siya ganito na, ba't ako, ito yung kaya ko, tas siya, ito yung hindi niya kaya. When we compare yung isa't isa, makikil yung community natin. Kaya together, let's fight na ma-celebrate natin kung ano yung gustong gawin ng Lord sa community natin. Not comparing, not coveting, pero hindi rin dividing. Pero we join together with one vision and one purpose. And next naman, which is my yung last na killer ng community ay, ano daw?
isolation. Ano po yung isolation? Alam po natin, yung gustong mag-isa na lang. Sabi dyan sa 1 Corinthians 12:26, so, if one member suffers, all the members suffer with it. If one member is honored, all the members rejoice with it. Next slide, sabi dyan, no one can flourish in isolation. When we isolate ourselves, we give room to the enemy. Di ba minsan po, kapag tayo ay may pinagdadaanan, minsan ang gusto natin ay maging mapag-isa na lang. Gusto natin na ako at ang Lord na lang muna. Kasi gusto kong matahimik yung pag-iisip ko, kami lang muna ng Lord. Somehow totoo siya, pero instead na dapat ini-encourage ka ng kapatid mo sa faith, instead na pinagpipray ka niya kasi nangihina ka, kinukulong mo yung sarili mo mag-isa, and hindi ka magpo-flourish with that. Kasi you isolate yourself. At ang magiging product nun, makikill yung community. Kasi ikaw mismo, pumili ka na maging mag-isa lang. Pero yung mga kilala ko na pumiling mag-isolate, yung parang pinili nila na maging mag-isa na lang, ganyan. Yung iba nakakabalik talaga, pero marami hindi na nakakabalik sa Lord. Because ang isip-isip nila, kaya ko namang mag-isa, ako muna at si Lord. Pero ang totoo hindi. Ang totoo, kinakain sila ng thoughts nila hanggat ang ending, wala na sila sa Lord. So never magfo-flourish ang taong nag-a-isolate. Pero di ba po, we live in a society na ine-encourage ang autonomy and independence, na it's okay to be alone, yung self-sufficient lang, na ako lang, kaya kong mag-isa. Pero what happens when we live in isolation? Kapag nabuhay ka ng isolated lang, hindi ka mag-grow. Akala mo lang makakatulong sa'yo, pero sa pag-iisa mo, sasamahan ka ni Satan. Kala mo si Lord makakasama mo, pero si Satan yon. Tapos napakaraming thoughts na papasok sa isip mo hanggang, okay, hindi na ako mag-church, hindi na ako excited na makasama yung mga kapatid ko sa pananampalataya. Kasi nga, ganun yung nangyari. Nag-isolate at gusto na lang na mapag-isa. Yung Christian community, vital siya sa buhay natin. Di ba po ang Lord Jesus Christ, nagbigay siya ng beautiful example ng community na iba-iba, merong iba't ibang character, attitude, they disagree, nagdi-disagree sila, pero nahanap nila yung unity sa Lord Jesus Christ lang. We cannot grow spiritually unless connected ka sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Isa yon. Mahalaga ang prayer, mahalaga ang devotion, mahalaga ang worship, pero isa din sa napakahalagang pagtuunan natin ng pansin is that tayo ay nasa isang community at tayo ay nakikipag-relationship with each other. Okay po, so sige, I will end in this sa dulo. Although meron tayong mga kaibigan na pinag-uusapan kanina, pero most importantly, a godly friend not only cares about your comfort, but also your calling. Ang isang godly na kaibigan, hindi ka lang i-comfort, hindi ka lang i-motivate, pero importante din sa kanya na i-fulfill mo yung calling na binigay sa'yo ng Lord. Gaya ni Jonathan and ni David, kung babalikan lang natin kanina, 'di ba? Instead na nalaman kasi ni Jonathan na may tawag pala si David mula sa Lord. Instead na matreten siya, instead na magselo siya, ano yung response ni Jonathan? Binigay niya ang robe, ang armor at weapon niya. Para bang sinasabi niya na, I believe in you, I support your calling, even it costs my future crown. 'Di ba crown niya talaga yon? Dapat siya yung next in line kay King Saul, pero pinili niyang ibigay lahat ng yon kasi kaibigan niya at ipupush niya kasi yun yung calling ng Lord sa kanya. Tayo po ba, ano yung calling natin? Yung mga kaibigan ba na meron tayo, tinuturuan tayo na maging masipag sa paglilingkod? Sinasabihan tayo na, uy, kamusta na yung cell mo? Pag-pray natin na lumago. Gusto mo ba mag-conquest tayo? Kasi concerned siya sa calling mo. Ganun ang godly friend. Tutulungan ka na mag-grow ka sa tawag sa'yo ng Panginoong Diyos. Si Jonathan, hindi siya nakipag-compete kay David, pero he championed David by trusting him. Pinagkatiwalaan niya, binigay niya yung royal robe, crown, yung armor niya, parang sinasabi niya na, I support your calling.
Kasi alam niyang hindi siya yung king talaga that time, pero I support your calling. So ang godly friend, hindi lang bibigay sa'yo comfort, pero ililid ka sa calling ng Lord sa buhay mo. Kaya pwede po ba ipagpasalamat natin yung mga kaibigan natin na dinadala tayo para maging masipag sa ministry? Katabi po ba natin yon? Yung nagsasabi at kinukulit tayo na, uy, mag-conquest ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, uy, mag-conquest ka na. Ayan, sabi mo, kamusta na yung cell group mo? Tanungin mo nga yung katabi mo, kamusta na yung cell group mo? Kamusta yung kino-consolidate mo? Tanungin mo, kasi bilang kaibigan mo, kailangan on track ka din sa calling niya. Okay? So we encourage one another dun sa calling ng Lord sa atin. Ang tunay na kaibigan, tutulungan tayong ma-reach yung highest potential natin. Hindi sasabihin na ang taas naman ng pangarap mo, 12 gusto mo, hanggang 2 ka lang. Hindi ganon. Pero yung friend na dapat meron tayo, itutulungan kang ma-reach mo yung highest potential na binigay sa'yo ng Lord. Okay po, nakikinig pa po ba tayo? Alam ko pong masaya tayo, pero sana nakikinig pa po tayo, okay? And next naman, isa is yung community ng Lord Jesus Christ. Anong result na together sila kahit magkakaiba-iba sila? Ano po ang result na basta magkakasama sila, meron silang one vision, kahit iba-iba sila, ang resulta nun, transformation. Na-transform sila, pero na-transform din nila yung buong mundo. Just because pinili lang nilang maging magkakaibigan na sama-sama. Hindi ako magkakos ng division, hindi ako magko-compare, hindi ako mag-isolate. Pero magiging united kami sa tawag ng Lord sa buhay namin. And because of that, nakapag-live sila ng mission na ultimately binago yung course ng history. Nagkaroon ng Lord Jesus Christ na sinishare natin even up to this day. It's because of this community na piniling maging together at iwin ang mga tao. Sabi nga po ni Helen Keller, sabi niya, next slide, alone, we can do so little, together we can do so much. Diba po? Kapag tayo ay mag-isa, makakagawa naman tayo, pero little lang. Pero pag tayo ay sama-sama, we can do so much. And yun yung friendship na gustong ituro ng Lord Jesus Christ. Yung friendship nila ni nila Andrew, nila Peter, na kahit iba-iba sila, ordinaryong tao, pero sama-sama sa iisang calling na binigay ng Lord. And next slide, ito po yung isang reminder ko sa bawat isa sa atin. Sige, pwede po bang basahin natin together? 3, 2, 1. Do not risk your love for Jesus with friends who will pull you away from your faith. Naintindihan po natin? Huwag mong i-risk yung love mo for the Lord Jesus Christ just because you choose to hang with friends na pinupull away ka sa faith mo. Di ba parang it's easy to say na, hindi ako magpapahawa sa kanila. Sasama lang ako. I will just join with them. Pero hindi ako mahahawaan. Pero alam niyo, pag ginagawa natin yon, ang nire-risk natin, yung love natin for the Lord Jesus Christ by hanging with them. Kasi unti-unti, malalayo ka sa relationship mo or malalayo ka sa Panginoong Diyos. Kaya po, wag nating i-risk yung love natin for the Lord Jesus Christ by being friends with people who will lead us to sin or with people na ipupull away tayo sa relationship natin sa Panginoong Diyos. Again, sabi dyan, the righteous choose their friends carefully. Sabi sa Proverbs, diba? So, sabi mo nga sa katabi mo, choose your friends carefully. Okay, ang pipiliin nating mga kaibigan, godly. Okay po ba yon? So, ngayon po, nasa last part na tayo. Pwede po bang tayo tayong lahat? Sige. Sige, tayo po tayong lahat. And then ngayon, as we enter the last... Tunog. Sige. So, as we enter the last part, yun nga, I would like you to stand up and magkakaroon tayo ng heart check. So, I will count from 1 to 5. 5, 4, 3, 2, 1. Magka-countdown ako. Pero each number na sasabihin ko, I want you to think of a specific friend and then you will pray for that friend.
Nagets mo natin? Again, magka-count ako ng 5, 4, 3, 2, 1. And every count ko, meron tayong iisipin na friend and we will pray for that friend. Okay, let's close our eyes. 5, let's think of a friend you miss. Let's close our eyes and let's think of a friend that we miss. Maybe ito yung friend na nag-drift away from you, someone na hindi na natin nakakasama, and for some reason, na-lost na yung connection mo with that friend. And itong friend na to, gusto mo siyang makabalik sa Lord. You want this friend na magkaroon uli ng relationship sa God. Can you pray for that person you have in mind? Sa sarili mo lang, pray for that person that you miss, na wala sa Lord, and you really want that person na makabalik kay Lord. Let's surrender that person to God. Or kung nagkaaway kayo, or merong nangyaring reason kung bakit hindi na kayo together, pray sa God na mag-reconcile kayo. Lord, we pray for this friend. Naririnig po ninyo yung pangalan na sinasabi po namin, this friend that we miss, friend na nag-drift away yung relationship namin with this person. But God, we pray na maibalik niyo po uli sila sa inyo pong presence, oh God. We pray for this friend that we miss so much, whether nagkasakitan or merong nangyaring hindi magandang pagkakaunawaan, but we pray for reconciliation, oh God. Ito pong friend na to ay gusto naming makabalik sa inyo, so God, bring them back to you. Okay, number 4, think of a friend na nasaktan mo or nakapanakit sa'yo. Sige po, let's close our eyes and think of that friend na nasaktan ka badly. Friend na kinalungkot, yung parang na-discourage ka so much because of what he or she did. Or pwede naman din na nasaktan mo. Okay, I want you to offer that pain to the Lord right now. Ask for healing and have the courage to forgive that friend. Itong friend na alam mong nasaktan ka niya, itong friend na probably nasaktan mo din, ask for healing, mapagaling ang puso natin, and have the courage na magpatawad. Lord, right now, we pray for this friend that we dearly love. But for some reason, nasaktan nila kami at nasaktan din po namin sila. But Lord, right now, maybe wounded yung heart namin ngayon dahil sa bigat na naranasan namin because of that friendship. But I pray, Lord God, we choose to be healed right now, Lord. Sa masakit na nasabi, sa masakit na nagawa sa amin, Lord God, we're asking na ngayon po, pagalingin niyo po ang pusong nahihirapan because of that friendship. And we pray, Lord God, na mapatawad din po namin sila sa anumang sakit na nadulot po nila sa amin at nadulot po namin sa kanila. 3, think of a friend you're deeply grateful for. That friend that you're really thankful to God na naging kaibigan mo siya. Because maybe that person leads you closer to the Lord. Napakalaki ng natulong sa'yo ng kaibigan na to. So right now, thank God na sila ay kaibigan mo. Thank God for them right now. Bless that person kasi naging mabuti siyang kaibigan sa'yo. Okay, think of that person. Let's thank God for him or her. Lord, we're thanking you for this friend that we have. We're so grateful na meron kaming gaya niya or gaya ng mga taong to. Thank you, God, because friendship is indeed a gift from you, Lord. Kaya po salamat kasi meron kaming kaibigan na dinadala kami closer to you. Malaking pasasalamat namin sa kanila at malaking pasasalamat namin sa iyo, Lord, kasi binigay niyo po sila sa buhay namin. Again, God, we're very thankful for this friend. We're very grateful dahil meron kaming kaibigan na gaya po nila. Number 2, think of a friend who doesn't know Jesus yet. Kaibigan na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus. Bring that name to God right now. That person na kailangan
na magkaroon ng relationship kay Lord Jesus right now. The Lord is listening, and sabihin nyo na kailangan ng taong to ng kaligtasan mula sa Panginoong Diyos. Kaya lift up their names silently. Ask the Lord na magamit ka para itong kaibigan na to ay magkaroon din ng relationship kay Lord. This is your time to pray for that friend na nawala ng malayong-malayo sa Lord, or probably wala pang relationship at all sa Lord, but pray for them. Let salvation be upon them. Pray na ma-invite mo dito sa church. Pray na siya din ay maging part ng cell group nyo. Think of that friend and pray for that friend. Lord, we pray sa kaibigan po namin ito, sa mga kaibigan namin, Lord, na wala pa pong relationship at all sa inyo. Yung mga ungodly friends namin, Lord, na mahal namin and we believe na kailangan po ng kaligtasan. We pray for them, Lord God. I pray na sila po ay magkaroon ng kaligtasan na nanggagaling po sa inyo. God, we pray, gamitin niyo po ang buhay namin para sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, because we're certain, Lord, that they need you also. Kaya Lord God, itong mga pangalan na to, nilalapit namin sa inyo at hayaan po ninyo na sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. One, now think of yourself. Your heart, you being a friend, your role in friendship. Ask God na ikaw ay maging kaibigan na nagbibigay ng comfort to your friends. Ikaw yung kaibigan na mapagpasensya, na nag-e-encourage ng kaibigan. Ikaw yung kaibigan na tatawagan kapag nangangailangan sila. Ask God to be like Jesus, someone who will lay down yung buhay para sa kanyang mga kaibigan. Pray to God na ikaw ay maging mabuting kaibigan, kaibigan na trustworthy, kaibigan na nagmo-motivate, kaibigan na loyal, yung kaibigan na merong magandang influence to other people. God, we pray right now. This time, we're not praying for our friends, but we're praying for ourselves as a friend to someone. We pray, Lord God, na maging katulad kami ng Panginoong Jesus, na marunong magmahal ng kapwa at marunong magmahal ng kaibigan, that we can also lay down our lives to the point of really giving up our lives para sa mga kaibigan po namin. God, we pray na kami po ay maging mabuting kaibigan, yung kaibigan na malalapitan at kaibigan na maipagpipray din yung ibang tao through us. And now, commit din natin that we will not kill our community. Kanina pag-usapan natin, ano yung community killers? Division, comparison, and isolation. Pray to God and commit to God that you will not be part of that community killers. Hindi ako magiging dahilan ng division sa church, hindi ako magiging dahilan ng may comparison, or hindi ako mag-isolate. Because I don't want my church to be killed because of my decisions in life. Kaya right now, pray to God, commit to the Lord, and look for friends and godly community. Pray and honor, value your cell group more. If hindi natin binavalue yung cell groups natin, na parang tinuturing lang natin na parang pwedeng puntahan, attendance kung kailan lang natin gusto, I want you to know that your cell group is God-given community for you. Ang cell group ang maglilid sa'yo to grow closer to God. Kaya let's pray to God na ngayon, we will value our community, we will value our cell group, we will value our tribe, our church, we will value one another. Let's pray to God. Lord, right now, narinig po ninyo ang panalangin ng aking mga kapatid. Narinig po ninyo, Lord God, how much we want to have a friend. Hindi lang friend, pero godly friends. Kaya Lord, pinagpipray ko po that may every one of us maging mabuti po kaming kaibigan before looking for a good friend. Before looking for a godly friend, kami po muna, Lord God. I pray na hindi rin po kami maging part ng nagkikil ng community namin, nagkikil ng cell group namin. We refuse to be part of division or any kind of division in our church. We refuse to compare
We refuse to isolate. We want to be with each other. We want to be together po, Panginoong Diyos. And right now, Lord God, narinig niyo po ang prayers ng bawat isa sa amin. I pray, Lord God, lahat po ng panalangin, lahat ng pangalan na amin pong binigay at nilapit sa inyo ay makakalapit po sa inyo, pagpapalain po ninyo, makakatanggap ng kagalingan, makakatanggap po ng kaligtasan because we prayed for them. Lord, we honor you. We thank you kasi meron po kaming community. We thank you because we have a cell group where we can call our godly community, godly friends po. Salamat po, Panginoong Diyos. We honor you and we praise you. All glory to you. Ito po yung aming prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Purihin po ang Lord. Okay, sige. Gusto ko lang